Kumusta mga kapuso? Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa kwentong puso. May mga pagkakataong ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi natin kailangang hanapin sa malayo dahil nakatira ito sa ilalim ng iisang bubong. Paano kung ang lahat ng ipinaglaban ng taong minahal mo ay unti-unting winawasak ng sarili mong pamilya? At para ipagtanggol ang kanyang alaala, kailangan mong talikuran ang iyong pangalan, maging isang anino, at hanapin ang katotohanan sa lugar kung saan walang sino man ang tumitingin sa'yo. Nagdesisyon na ako, Siena. Ang boses ni Doña Elvira, ang biyena ni Siena, ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kanilang mansyon. Kalmado, pero may bigat na kayang bumasag ng kung anuman ang nasa harapan nito. Napatigil sa pag-abot ng tasa ng tsaa si Siena. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ano po iyon, Mama? Simula sa susunod na linggo, pagpapatuloy ng matanda, hindi pinapansin ang kaba sa boses ng manugang. Si Rafael na ang hahawak ng buong operations ng Alonso Hotels. Parang may bumagsak na yelo sa loob ng dibdib ni Siena. Si Rafi, ang bayaw niya. Po? Pero ako po ang pansamantalang namamahala. Iyon po ang napag-usapan natin. Ngumiti ng manipis si Doña Elvira, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. At nagpapasalamat ako sa effort mo, Hija, pero kailangan nating maging praktikal. Ang pagpapatakbo ng ganito kalaking negosyo, trabaho yan ng lalaki. Parang putok ng barilang tunog ng paglapag ng tasa ni Siena sa platito nito. Biglang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Trabaho yan ng lalaki. Biglang pumasok sa isip niya ang alaala ni Miguel, ang yumaong asawa. Nakaupo sila sa rooftop ng pinakaunang hotel na itinayo nito. Tanaw ang mga ilaw ng Makati. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Itong Hotel Siena, bulong nito sa kanya. Hindi lang ito building. Puso natin ito. Pangako natin ito sa mga taong nagtitiwala sa atin. Ituloy mo ang pangakong yan, ha? Kahit anong mangyari. Ngayon, ang mismong ina ng lalaking nangako sa kanya ay ang siyang sumisira dito. Kusang gumapang ang mga daliri ni Siena sa kanyang palasingsingan. Hinaplos niya ang malamig na metal ng kanyang wedding ring na para bang humuhugot ng lakas mula rito. Pero Mama, ang Alonso Hotels, ito ang buhay ni Miguel, ang legacy niya. Alam niyo po ang pilosopiya niya na ang mga empleyado ay pamilya. Paano si Rafi? Iba po ang paraan niya. Si Rafi ang kapatid ng asawa mo. Pamilya pa rin natin siya. Mabilis na putol ni Doña Elvira. At mas may alam siya sa mga ganitong bagay. Kailangan ng kumpanya ng kamay na bakal, hindi ng pusong mamon. Masyado kang malambot, Siena. Bawat salita ay parang sampal. Hindi lang sa kanyang kakayahan, kundi sa lahat ng pinaniniwalaan nila ni Miguel. Hindi po ako malambot. Halos pabulong na sagot ni Siena. Ipinaglalaban ko lang po ang tama. Tumayo si Doña Elvira, isang senyales na tapos na ang usapan. Tiningnan niya si Siena mula sa itaas. Ang mga mata ay walang bahid ng mga anumang simpatya. Ang tama, Siena, ay ang kung ano ang makakabuti sa pamilya at ito ang makakabuti. Lumakad na ito palayo, ngunit huminto sa may pintuan. Para sa kapakanan ng lahat, Siena, huwag mo nang tanungin. Sumunod ka na lang. At iniwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na sala. Napapaligiran ng luho, pero pakiramdam niya ay nasasakal siya. Ang huling mga salita ng kanyang biyenan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sumunod ka na lang. 1 linggo. Iyan ang natitirang oras ni Siena bago tuluyang manahimik ang boses niya sa Alonso Hotels. Nagdaos si Rafi ng isang welcome party para sa sarili niya sa executive lounge. Naroon ang mga board members at matataas na opisyal. Hindi umalis si Siena, ngunit siya ay isang palamuti na lang, ngumingiti, nagpapasalamat,
habang sa loob ay nagluluksa. "Sienna, you look stressed." Bati ni Rafi, inakbayan siya habang nangumiti sa mga kasamahan. "Don't worry, I got this. Mag-relax ka na lang. Shopping. Mag-travel ka." Parang pinipiga ang puso ni Sienna. Ang pangarap ni Miguel ay ginagawa na lang libangan. Kinagabihan, nakaupo si Sienna sa library. Hindi niya sinasadyang makita ang isang maliit na brown box sa likod ng isang stack ng mga lumang libro. Hindi niya matandaan kung kailan o paano yon napunta doon. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang lumang leather-bound notebook, isang nakatuping papel, at isang USB drive na may markang ayuda. Kinuha niya ang nakatuping papel. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Mang Jess, ang matandang chief accountant ng Alonzo na nagretiro bigla, ilang buwan matapos mamatay si Miguel. Nabasa ni Sienna. "Hindi aksidente ang lahat. Tingnan mo ang ayuda, Ma'am Sienna. Hindi ko na kinaya ang hiya. Nandyan ang lahat. Pero huwag kang magtitiwala. Ingat ka, Ma'am. Alam nilang may alam ako." Nanginig ang mga kamay ni Sienna. Hiya. Ang matinding kahihiyan ang nagtulak kay Mang Jess na umalis. Mabilis niyang sinaksak ang USB sa laptop. Nagpakita ang isang folder. Sa loob, maraming files, lahat ay naka-encrypt. Pero may isang file na hindi. Ito ay isang simpleng spreadsheet na may titulong "Gastos sa ayuda ng empleyado, nawawala." Ang Qui Hotronian Vin, Employee Assistance Fund. Ito ang pinakamalaki legacy ni Miguel. Pondo para sa scholarship ng mga anak ng empleyado, emergency medical needs, at tulong tuwing may sakuna. Ang ayuda ang patunay sa buong Makati na ang Alonzo Hotels ay totoo sa salitang family. Kung nawawala ang pondo na yon, hindi lang ito krimen. Ito ay pagyurak sa kaluluwa ng kumpanya. Naramdaman ni Sienna ang pamilyar na init ng galit. Gigil. Hindi na ito tungkol sa CEO position. Ito ay tungkol sa respeto at dangal. Kinabukasan, tumawag siya sa isang luma at pinagkakatiwala ang kaibigan mula sa IT department, si Ben. Pinakiusapan niyang i-decode ang mga files. "I need to know everything, Ben, as fast as you can. Pero sa atin lang to. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan ngayon." Nang matapos ang tawag, tumingin si Sienna sa kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, may mamahaling hikaw, at may isang malaking target sa likod. Alam ni Rafi ang bawat galaw niya. Kung magsisimula siyang mag-imbestiga bilang CEO, malalaman ni Rafi agad. Kakailanganin niya ng oras at kakailanganin niyang maging invisible. Hininga niya ng malalim. Kung gusto niyang makita ang katotohanan, kailangan niyang pumunta sa lugar kung saan itinago ni Rafi ang lahat. Sa ilalim. Kinuha niya ang pares ng lumang jeans mula sa likod ng closet. Mga damit na suot niya noong estudyante pa lang siya. Naghahanap siya ng simpleng itim na t-shirt. Pagkatapos, kinuha niya ang gunting. Tinitigan ng kanyang mahaba at alaga na buhok. Ang Sienna Alonzo na mayaman, elegante, at CEO's widow. Madaling makita. Pero ang isang Sia na tagalinis, tagasilbi, isang anino. Walang sino man ang lilingon. Isang mabilis na pagputol, naputol ang buhok. Pagbagsak ng makapal na buhok sa sahig, parang may bigat na rin na nawala sa balikat niya. Sienna Alonzo ay tapos na. Simula ngayon, siya si Sia. Umaga, 6:00. Ang lobby ng Alonzo Heritage Hotels ay puno ng marmol, salamin, at liwanag. Isang palasyo. Ngunit si Sienna, o Sia, ay nagmamartsa patungo sa staff entrance sa likod. Bit-bit ang isang lumang bag na may lamang lunchbox at pares ng murang sapatos. Kinakabahan siya, pero mas matindi ang gigil niya. Ang security guard sa pinto ay halos hindi siya tiningnan. Basta na lang itinuro ang daan sa human resources. Ang manager ng HR, isang babaeng mukhang pagod, ang nag-interview sa kanya. "Sia, right?"
Seasonal janitress, wika ng manager, hindi inaalis ang tingin sa isang formularyo. Marami ng aplikante. Kaya mo ba ang pisikal na trabaho? Opo, sagot ni Sienna. Pinipilit na gawing mas manipis ang boses. Okay, 1 month probation. Walang benefits hanggat hindi regular. Walang sakit-sakit. Kung late ka, kaltas sa sahod. Kung magreklamo ka, palit ka. Clear? Tumango si Sienna. Clear. Doon, sa basement level, naramdaman ni Sienna ang kaibahan ng mundo. Malamig sa taas, ngunit mainit at maingay sa ibaba. Ang amoy ng disinfectant, pawis, at naprosesong pagkain ay bumati sa kanya. Inihatid siya sa locker room kung saan nakasalubong niya ang kanyang supervisor, si Manang Josie, isang babaeng may matulis na dila at halatang kulang sa tulog. Bago ka? Siya, ayan ang mop mo. Ang assignment mo ay 8th to 10th floor. Walang daldal. Walang tip na makukuha ha. Huwag kang ambisyosa. Trabaho lang. Masyadong masikip ang sapatos mo. Ang sapatos. Sa sobrang pagmamadali, kinuha ni Sienna ang pinakaluma niyang sapatos. Hindi sanay ang paa niya sa ganitong uri ng suot. Pumunta si Sienna sa 9th floor. Ang mga hall ay tahimik. May musika sa background na parang inuulit. Nagsimula siyang mag-mop. Nang unang ikot pa lang, naramdaman niya ang sakit. Ang braso niya ay nangangawit. Ang kamay niya ay nagsimulang mamasa at magpapalabas ng paltos. Pagod na pagod si Sienna. Hindi tulad ng pagod sa pagpirma ng papeles. Ito ang pagod na pumupunit sa laman at buto. Pagsapit ng lunch break, nagtungo siya sa malaking kantin ng mga empleyado. Ang huling lugar na papasukin niya kung siya ay si Sienna Alonso. Doon, nakita niya ang malaking agwat. Ang mga waiter ay nakasuot ng malinis na uniforme. Ang mga janitor ay nakaupo sa sulok, halos walang imik. Naupo siya sa isang bakanting mesa. Naglabas siya ng isang maliit na tinapay na binili niya sa kanto. Tahimik siyang kumakain, pinapanood ang buhay ng mga taong ito. Ang ilan ay nagtatawanan, ang ilan ay nagrereklamo sa allowances, at ang ilan ay mukhang hindi kumakain ng maayos. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nakasuot ng puting uniforme ng laundry department, ang buhok ay mahigpit na nakatali. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos, halatang sa paglalaba. Ngunit ang kanyang mukha ay nakangiti. Anak, unang araw mo? Tanong ng matanda. Halika, mag-agahan muna tayo. Parang hindi ka pa nasanay. Kumain na po ako, nanay. Sagot ni Sienna. Kahit na, wika ng matanda na tinawag na Nanay Bebang ng lahat. Itinulak niya ang kalahati ng kanyang mangkok ng lugaw, aros caldo, patungo kay Sienna. May mainit-init pa. Dito anak, sabi ni Nanay Bebang. Kung sino pa ang pagod, siya pa ang dapat may init sa tiyan. Nanay Bebang ang pangalan ko. Ikaw? Siya po, sagot ni Sienna. Biglang naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi tinatawag na anak sa ganoong paraan. Sige siya, kainin mo iyan. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho dito, kung marami kang nakakasama, magaan. Sa sandaling iyon, habang kinakain ni Sienna ang mainit na lugaw, naalala niya ulit si Miguel. Naalala niya ang sinabi nito, walang maliit na trabaho. Ang hotel ay nasa mga taong nagpapatakbo nito. Ang koneksyon, ang kilig warmth, ay hindi niya naramdaman sa mamahaling tanggapan. Naramdaman niya yun dito, sa isang simpleng mangkok ng lugaw. Tumingin si Sienna sa paligid. Ang mga mata niya ay tumuon sa isang bellboy na nagmamadaling dumaan. Bata pa ito pero mukhang pagod. Tumingin ito sa direksyon niya. At nagulat si Sienna. Parang may pagtataka sa mga mata ng binata. Hindi ito simpleng pagtingin lang. Parang recognizing. Mabilis na umiwas ng tingin ng bellboy at nagpatuloy sa pagmamartsa. Nag-aalala si Sienna. May nakakilala ba sa kanya?
Lumipas ang 2 araw. Unti-unti, nasasanay si Sienna sa pagiging siya. Natutunan niyang maging invisible. Ang kanyang buong pagkatao, ang panlabas na anyo niya, ay nagpapahintulot sa kanya na marinig ang mga usapan na hindi niya maririnig kung siya ay nakaupo sa executive floor. Sa coffee break narinig niya ang mga reklamo. Bakit daw late ang bonus natin? Ang allowance natin, hindi na sapat. Hindi na raw pwedeng umuwi ng may tira-tirang pagkain. Bawal na. Lahat ng mga pribilehiyong ipinaglaban ni Miguel para sa kanila ay unti-unting nawawala. Sa pang-4 na araw, nagkaroon ng commotion sa loading bay. Ilang staff ang nagtitipon, mukhang takot. Lumapit si Sienna. Nakita niya si Rafael Rafi de Vera, ang bayaw niya. Nakatayo kasama ang bago niyang security manager. Si Mr. Reyes, isang lalaking may mukhang matigas at walang emosyon. Mga palamunin. Narinig ni Rafi na sinabi niya sa mababang boses kay Reyes. Ayan ang problema sa pagiging malambot. Akala nila may karapatan silang magreklamo. Alisin mo sa linya ang sino mang magtanong tungkol sa Ayuda Fund. Opo, Sir Rafi. Sagot ni Reyes, tumango ng madiin. Naramdaman ni Sienna ang pag-akyat ng dugo sa ulo niya. Ang pagmamalabis ni Rafi ay mas masahol pa sa inakala niya. Ito ay isang kultura ng pananakot. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Sienna sa kantin. Bit-bit ang mop at balde niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain ng tinapay nang marinig niya ang ingay ng boses ni Reyes. Hoy, ikaw! Sigaw ni Reyes, nakaturo sa isang bellboy na malapit lang kay Sienna. Si Marco. Agad na lumapit si Reyes. Hinablot ang kwelyo ni Marco. Sabi ko, huwag kang mag-iwan ng damit na basa sa locker. Alam mo bang bawal yan? Disciplinary action. Sir, sorry po, nakalimutan ko. Walang sorry-sorry dito. Sigaw ni Reyes. Ikaw wala kang respeto sa patakaran ng kumpanya. Galit na galit si Sienna, pero kailangan niyang maging kalmado. Si Rafi ang naglagay kay Reyes. Ang bawat kilos ay may motibo. Tiningnan ni Reyes si Marco ng may pang-iinis. Pagkatapos, nilingon niya ang lahat ng nasa kantin. Ang lahat ay nakayuko, umiiwas ng tingin. Ngunit huminto ang mga mata ni Reyes kay Sienna. Tumitig siya sa mukha nito. Sandali! Wika ni Reyes. Lumapit siya kay Sienna. Ikaw ba yung bagong janitress, Sia? Opo. Sagot ni Sienna, kalmado. May nakita akong bracelet na naiwan sa room 905 kaninang umaga. Diamond. Sigurado ako, naiwan yon bago ka pumasok. Pero ngayon, nawawala na. Wala pa akong sinasabihan, pero ikaw lang ang pumasok doon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kantin. Naramdaman ni Sienna na biglang humigpit ang kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Isa itong plant. Isang setup. Wala po akong nakita, sir. Giit niya. Wala? Tumawa ng malakas si Reyes. Huwag kang magkunwari. Ipakita mo ang bag mo. Buksan mo ang pouch mo ng cleaning supplies. Hindi pumayag si Sienna. Wala akong itinatago. Bakit niyo po ako pinaghihinalaan? Kasi wala kang dangal. Sigaw ni Reyes. Hinablot niya ang bag ni Sienna at ipinaghahagis ang laman sa sahig. Tumalsik ang kanyang lunchbox, tinapay at mga damit. May pumigla sa dibdib ni Sienna. Hindi ang pagod, hindi ang takot. Kahihiyan. Hiya na mas matindi pa sa pisikal na sakit. Walang sino man ang tumulong. Ang lahat ay nakayuko. Takot na madamay. Nasaan na? Sigaw ni Reyes. Tinulak niya si Sienna ng malakas. Nadapa si Sienna. Tumalsik ang balde at mop. Biglang, may isang figura ang humarang sa pagitan ni Reyes at nang nakadapang si Sienna. Si Nanay Bebang. Nanginginig ang matanda, ngunit matigas ang tindig. Huwag niyo pong ganyanin, sabi ni Nanay Bebang. Halos pabulong, ngunit may lakas. Kung may mali siya, idaan sa tama. Huwag sa pang-aapi, hindi siya magnanakaw. Umalis ka dyan, matanda, sigaw ni Reyes. Ngunit Nanay Bebang ay nanatili sa lugar. Sa sandaling iyon,
Sa gitna ng kahihiyan at kalituhan, nanginginig si Marco, ang bellboy. Kinuha niya ang kanyang tray at sadyang inihulog ito, gumawa ng malakas na ingay. Blag! Nilingon siya ni Reyes. Ano yan, bata? Pasensya na po, sir. Nadulas po ang kamay ko. Ang maliit na commotion na ginawa ni Marco ay nagbigay ng sapat na distraction. Pinilit ni Reyes na sumuko si Nanay Bebang. Nang matapos ang insidente, walang nakitang bracelet. Pero bago umalis si Reyes, tumitig siya kay Sienna ng may banta. Ibabantay kita. Walang makakawala sa akin dito. Nag-iisa si Sienna, nakadapa. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng gigil. Hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa puso. At ang puso niya ay duguan na. Nang kinagabihan, nakauwi si Sienna sa mansyon. Walang sugat sa balat. Pero ang dangal niya, wasak. Kinuha niya ang USB drive ni Mang Jess. Tinawagan si Ben. Ben, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Walang emosyon. Gawin mo ang lahat. I-hack mo ang systems kung kailangan. Kailangan ko nang malaman kung sino ang Perla at ang mga ghost companies na ito. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano karumi ang kamay ni Rafael de Vera. Kinabukasan, pumasok si Sienna sa hotel na may bagong pananaw. Hindi na siya janitress na takot, kundi isang investigator na may misyon. Ngunit ang kapalit ng kanyang empathy anchor, si Nanay Bebang, ay nagbunga. Pagdating niya sa locker room, tahimik ang lahat. May grupo ng mga empleyado ang nakatingin sa kanya ng may awa. Anong nangyari? Tanong ni Sienna. Isang matandang babae ang lumapit. Si Nanay Bebang, siya. Sinibak. Fired. Sabi ni Reyes. Old age. Mabagal na raw magtrabaho. Pero alam namin, dahil iyon, sa pagtatanggol niya sa'yo kahapon, naramdaman ni Sienna ang lamig sa tiyan niya. Hindi niya inakala na ganito kabilis ang ganti ni Rafi. Ginawa niyang target si Nanay Bebang para manakot ng iba. Nagmadaling pumunta si Sienna sa laundry department. Nakita niya si Nanay Bebang, tahimik na nagliligpit ng kanyang mga gamit. Nanay, bulong ni Sienna, ang boses ay puno ng guilt. Ako po ang may kasalanan. Dapat hindi po kayo umepal kahapon. Ngumiti ng mapait si Nanay Bebang. Huwag mong sabihin iyan, anak. Hindi mo kasalanan. Kung hindi mo siya ipagtatanggol, sino pa? Kaya lang, ganyan talaga ang buhay. Kung sino ang tapat, siya ang unang mawawala. Naglapitan ang ilang empleyado. Tahimik silang nag-aabot ng pera, abuloy, donations para sa matanda. Ang maliit na kilos ng pakikisama na ito ay nagbigay ng konting liwanag sa madilim na sandali. Niyakap ni Nanay Bebang si Sienna ng mahigpit. Alam ko, anak, na hindi ka magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi marunong mahiya. Pagkatapos, bago umalis si Nanay Bebang, may inabot siya kay Sienna. Isang maliit, kalawangin na susi. Ito ang susi ng locker ko. Bulong niya. May iniwan ako para sa'yo. Huwag mong ipakita sa kahit sino. Ingat ka, Sia. Huwag kang magpabaya. Naiwan si Sienna na tulala. Hawak ang susi. Ito ay isa pang dangling mystery. Nang gabing iyon, matapos makakuha ng permiso mula sa security guard na alam niyang matagal nang kaibigan ng kanyang yumaong asawa sa kadahilan ng may nakalimutang tool, nakabalik si Sienna sa basement. Sa loob ng locker ni Nanay Bebang, natagpuan niya ang isang lumang, matabang notebook. Ang logbook ni Nanay Bebang. Hindi ito isang opisyal na dokumento. Ito ay isang detalyadong talaarawan ng mga ginagawa sa laundry at loading bay. At doon, nagsimulang lumabas ang mga katotohanan. Sinulat ni Nanay Bebang ang lahat. Ang pagdating ng low quality na linen, ang pagbagsak ng kalidad ng mga cleaning supplies, at higit sa lahat, ang mga paghahatid ng bulaklak at supplies mula sa isang kumpanya na tinatawag na Perlas Blooms and Supplies.
May delivery daw ng mga mamahaling bulaklak gabi-gabi para sa mga VIP rooms. Pero ang mga resibo, doble ang presyo. Ang nakakapagtaka, madalas silang dumadaan sa service elevator at direkta sa office ni Sir Rafi. May amoy na, di maganda ang perla na yan. Nakasulat sa isang entry. Ang amoy, ang intuition ng isang matandang babae ay mas matalim kaysa sa anumang spreadsheet. Perlas Blooms. Ito ang pangalan na sinabi ni Ben na matatagpuan sa naka-encrypt na files ni Mang Jess. Ito ay isa sa mga ghost companies na nag-invoice ng malalaking halaga. Biglang may nag-vibrate sa bulsa ni Sienna. Si Marco. Ma'am Sia, si Sir Reyes, hinahanap ka. Nasa 10th floor daw siya. May meeting kayo, sabi niya. Mag-ingat ka. Baka set up ulit. Napatingin si Sienna sa orasan. 10:00 na ng gabi. Walang meeting na ganoong oras. Alam niya na ito ay isang trap. Itinago niya ang logbook ni Nanay Bebang. Kailangan niya itong makuha. Nagmadali siyang umakyat sa 10th floor. Tumawag siya sa kaibigan niyang si Ben. Ben, kailangan kong malaman. Sino si Perla? At sino ang nagmamay-ari ng Perlas Blooms? Wait lang, ma'am. Sagot ni Ben. Ang boses ay seryoso. Ang may-ari ng Perlas Blooms and Supplies ay isang babae na ang pangalan ay Perla, pero ang naglagay ng capital at nag-set up ng business ay si Sir Rafi, ma'am. Napatigil si Sienna sa tapat ng pintuan ng 10th floor. Naramdaman niya ang pagkulo ng dugo. Hindi lang ito scam, hindi lang ito pera. Ginagamit ni Rafi ang kanyang mistress, ang kabit, para nakawin ang pera ng kumpanya. At ang pera na ninakaw niya ay ang pera ng mga empleyado na itinuturing niyang mga palamunin. Immorality, fraud, arrogance. Pumasok siya sa 10th floor. Walang tao, walang Reyes. Biglang, isang anino ang gumalaw sa dulo ng pasilyo. Hindi si Reyes, si Rafi. Nakangiti ito, nakasandal sa pader, at may hawak na isang baso ng wine. Alam kong hindi ka pinalitan ni Reyes, Sia. Wika ni Rafi, ang boses ay pinalakas. Inaantay kita. May kailangan akong malaman. Dahan-dahang lumapit si Rafi kay Sienna. Ang nangiti niya ay hindi nakakaaliw, kundi nakakakilabot. Alam kong hindi ka pinalitan ni Reyes, Sia. Ulit ni Rafi. Inaantay kita. May kailangan akong malaman. Nanginig ang laman ni Sienna. Handa na ba siya? Wala siyang plan B. Wala siyang ebidensya na magagamit sa ngayon. Sir Rafi, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Sienna. Pinipilit na gawing walang emosyon ang boses ng isang simpleng janitress. Gusto kong malaman, sabi ni Rafi, inangat ang baso niya, kung sino ang nagturo sa'yo na maging meddling na janitress. Napahinga ng maluwag si Sienna. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao. Hindi po ako nakikialam, sir. Git niya. Nandito po ako para maglinis. Maglinis? Tumawa si Rafi, isang tunog na parang basag na salamin. Noon pa man ang hotel na ito ay malinis. Pero parang may mga nagpapalabas na may baho. Diba? Sino ang nagturo sa'yo ng mga tanong na yan? Naramdaman ni Sienna ang lamig ng pawis sa kanyang likod. Kailangan niyang maging matalino. Wala pong nagturo, sir. Alam naman po ng lahat na nag-iiba na ang kumpanya. Nawawala na po ang ayuda. Biglang nagbago ang mukha ni Rafi. Nawala ang nanangiti. Huwag mong banggitin ang salitang ayuda sa harapan ko. Banta niya. Inilapit ang mukha. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga taong nagtatanong? Tingnan mo si Nanay Bebang. Mabilis. Walang laban. Gusto mo bang maging sunod? Bumalik ang gigil ni Sienna. Ang pambabanta niya kay Nanay Bebang ay hindi niya mapapalampas. Kung wala po kayong kailangan sa akin, sir, maglilinis pa po ako. Tinitigan siya ni Rafi ng matagal. May pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang ebidensya. Ngunit bago pa makahakbang si Sienna, may ginawa si Rafi. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-scroll. Tingnan mo ito. Sia, wika niya. Ipinakita niya ang screen. Ito ay isang larawan. Isang larawan ni Sienna Alonzo, nakasuot ng isang couture gown.
Nakangiti kasama si Miguel sa isang corporate event. Ang larawan ay masyadong malinaw at ang mga mata ni Sienna sa larawan ay eksaktong kapareho ng sa kanya. "You look familiar, Sia." Ulit ni Rafi, ang boses ay puno ng panginginig ng tuwa. "Very, very familiar. Para kang kamukha ng... Ganoon din ang hugis ng mukha. Ano sa tingin mo? Sister mo?" Napuno ng panik si Sienna. Hindi niya inakala na gagamit si Rafi ng ganitong uri ng psychological warfare. Napilitan si Sienna na tumawa ng mahina. Isang tawa na parang nauuhaw. "Ang ganda po niya, sir," sagot niya. "Pero hindi ko po siya kilala. Nasaan po ba siya?" "Ang layo po ng mukha namin, sir. Ang galing niyo pong magbiro." Tinitigan siya ni Rafi. Sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, kinuha ni Rafi ang phone at tumalikod. "Pumunta ka na sa baba. Magpahinga. Pero tandaan mo, Sia, ang mga lihim, parang alikabok yan. Madaling linisin. Huwag mo nang hayaang kumalat pa." Nang makalayo si Rafi, naramdaman ni Sienna na biglang nawalan siya ng lakas. Tumalikod siya, nakasandal sa pader, at huminga ng malalim. Nang makabawi siya, bumaba siya sa basement. Kailangan niyang hanapin si Marco. "Marco," tawag niya nang makita niya ito sa service elevator. Inihatid ni Sienna ang logbook ni Nanay Bebang kay Marco. "Kailangan mong iscan ito lahat at ipadala kay Ben. Hindi ako pwedeng mag-iwan ng traces sa mansyon." "Opo, Ma'am Sienna," wika ni Marco. "Pero kailangan ko pong magtanong, bakit niyo po ginagawa ito? Pwede naman po kayong mag-utos sa mga auditors." Tumingin si Sienna kay Marco. "Kasi, Marco, hindi na ito tungkol sa audit. Ito ay tungkol sa dangal ninyo. Ang mga auditor, makikita nila ang papel, pero hindi nila maririnig ang kwento ni Nanay Bebang o ang ginawa niya para sa akin kahapon. Kailangan kong ipaglaban ang katotohanan gamit ang puso." Nang umuwi si Sienna, nakita niya si Doña Elvira sa sala. Ang matanda ay nagbabasa ng isang glossy magazine. "Nasaan ka galing?" tanong ni Doña Elvira, hindi tumitingin. "Late na. Ang mga byuda sa posisyon mo, Sienna, hindi dapat umaalis sa bahay ng gabi." Magtanong na naman ang mga tao. "Nagkita lang po kami ng kaibigan, Mama," sagot ni Sienna. "Mabuti," sabi ni Doña Elvira. "May mas mahalaga akong sasabihin sa'yo." Sabi ni Rafi, marami siyang ghost accounts na kailangang ayusin. Kaya, napagdesisyon na namin na pirmahan mo na ang deed of full authority para wala ng problema. Bukas na. Ang deed of full authority, ang huling formal na papel na magpapasa ng kapangyarihan kay Rafi. Bukas. Naramdaman ni Sienna na humihigpit ang hawak ng matanda sa buhay niya. Kailangan niyang kumilos ngayon. Hindi nagbigay ng pahintulot si Sienna. Ngumiti lang siya. "Aalis na po ako. Maaga pa po ako bukas." Sa kanyang silid, tumawag siya kay Ben. Ang boses niya ay seryoso. "Ben, kailangan kong malaman. May pamilya ba si Rafi? I-dig out mo lahat. Lahat ng koneksyon ni Perla, pati na rin ang mga personal assets niya. Kung gusto niyang maglaro, ibibigay ko sa kanya ang laro." Kailangan niyang makahanap ng isang bagay na magtutulak kay Rafi sa bingit ng hiya bago pa niya mapirmahan ang papel. Kinabukasan, pumasok si Sienna sa hotel na alam niyang bawat minuto ay mahalaga. Sa ika-11 na palapag, doon ang opisina ni Rafi, ang fortress ng kanyang kasinungalingan. Sana ay matagumpay si Ben. 10:10. Ito ang oras na tinatawag ni Rafi ang lahat ng mga manager para sa daily huddle. Ito ang tanging oras na maluwag ang kanyang opisina. Tiningnan ni Sienna ang kanyang tools, ang mop, ang balde, at ang logbook ni Nanay Bebang na nakatago sa loob ng kanyang bag. "Sia, 11th floor, bawal muna maglinis dyan," babala ni Manang Josie. "May meeting si Sir Rafi. Doon ka muna sa 8th. "Opo, Manang," sagot ni Sienna. Ngunit lumabas siya sa elevator at pinindot ang 11. Nang makarating siya sa 11th floor, walang tao.
May security guard. Pero nag-scroll ito sa kanyang phone, bored. Lumapit si Sienna. Naglinis-linisan sa paligid. Huminto siya malapit sa guard at huminga ng malalim. Sir, pwede po bang pakitingnan ng balde ko? Ang bigat po yata. Masakit na ang likod ko. Walang alinlangan. Tumayo ang guard. Nagbigay ng isang irap at sumunod sa kanya pabalik sa isang sulok ng pasilyo. Habang iniaangat ng guard ang balde, nagmadali si Sienna patungo sa opisina ni Rafi. Konti lang ang oras niya. Binuksan niya ang pinto. Tahimik ang opisina. Ang lahat ay glass at steel, walang init, walang kaluluwa. Unang tiningnan ni Sienna ang desktop ni Rafi. Nakalock. Naglakad siya patungo sa kanyang desk. Nakita ang isang malaking leather-bound planner. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang mga talaan ng krimen, ngunit may mga petsa at inisyal. P. Lunch 12 Hunt. P. Dinner 7 House Rock. P. Si Perla. Sa gilid ng desk, may isang maliit na frame ng larawan. Ito ay si Rafi kasama ang kanyang asawa, si Auntie Rose, ang ate ni Miguel. Maganda ang ngiti nila. Naramdaman ni Sienna ang panginginig. Ang pagtataksil na ito ay masakit para sa lahat. Para kay Miguel, para sa pamilya, at para kay Auntie Rose, na lubos na nagtitiwala kay Rafi. May pumasok na notification sa kanyang phone. Si Ben. Ma'am, nakuha ko na. Si Perla ay mayari ng isang bahay sa isang subdivision sa Alabang. Ang nag-down payment? Hindi sa bank. Cash. Isang araw matapos mawala ang unang batch ng Ayuda Fund. Nanginig ang mga kamay ni Sienna. Ang smoking gun. Biglang may narinig siyang ingay sa hallway. Hindi ito ang security guard. Ito ay isang grupo ng mga managers na naglalakad, nagtatawanan. Mukhang maagang natapos ang huddle. Nagpanik si Sienna. Wala siyang maitatago. Mabilis siyang tumalon sa ilalim ng malaking desk ni Rafi. Ang puting kapa niya ay halos sumayad sa sahig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Salamat sa lahat, guys. Wika ni Rafi. Ang boses ay malapit. Maganda ang presentation natin bukas. Ang restructuring ay kailangan para sa ikabubuti ng kumpanya. Nagpaalam ang mga managers. Nagsara ang pinto. Magsasalita sana si Sienna, ngunit biglang narinig niya ang tunog ng telepono ni Rafi. Sumasagot siya. Hello, Perla? Wika ni Rafi. Ang kanyang boses ay naging malambot. Ang boses ng isang mangingibig. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangan ng mas maraming bulaklak. Kailangan ko lang ng pera mo. Gusto kong bilhin ang natitirang shares ng old woman bago mag-meeting bukas. Lalong humigpit ang tiyanggal ni Sienna. Gusto niyang bilhin ang shares ni Doña Elvira. Si Rafi ay nagpaplano na kunin ang lahat. Oo, sige Perla. Pagpapatuloy ni Rafi. Ipapasa ko na sa iyo ang lahat ng papers para sa Alabang property. Ingat ka, mamahalin kita. Narinig ni Sienna ang tunog ng isang susi na umiikot. Naglalakad si Rafi palabas ng opisina. Marahil papunta sa washroom. Kinuha ni Sienna ang pagkakataon. Gumapang siya palabas. Tumakbo patungo sa pinto. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naipit ang balikat niya sa frame ng pinto. Clack! Isang malakas na ingay ang nagbigay babala kay Rafi. Sino yan? Sigaw ni Rafi mula sa loob. Mabilis siyang bumalik. Tumakbo si Sienna. Mabilis na pumasok sa service elevator. Pinindot niya ang ground floor at door close nang sabay. Hoy! Sino yan? Tumigil ka! Narinig niyang sigaw ni Rafi. Nang magsara ang pinto ng elevator, nakita ni Sienna ang galit na mukha ni Rafi. Nagmamadali itong lumabas ng opisina. Halos hindi siya humihinga. Ngunit nakatakas siya. Sa elevator, hawak ni Sienna ang logbook ni Nanay Bebang. Nakuha niya ang kumpirmasyon. Fraud at adultery. Ang dalawang bagay na sisira sa hiya ni Rafi. Pero alam ni Rafi na may pumasok sa opisina niya. At alam niyang isa itong empleyado. Kailangan niyang maging mas mabilis. Dumating si Sienna sa basement. Ang puso ay humihingal pa rin. Nakasalubong niya si Marco na mukhang nag-aalala. Ma'am Sia, may narinig po ako. Galit na galit si Sir Rafi.
May pumasok daw po sa opisina niya. Bulong ni Marco. Buti na lang at hindi kayo nahuli. Ipinakita ni Sienna kay Marco ang logbook. Iscan mo na ito. Ang lahat. At may bago pa tayong nakuha. Si Rafi, may kabit at ginagamit niya ang pera ng kumpanya para bumili ng bahay para dito. Nagulat si Marco. Grabe po. Wala siyang hiya. Wala. Giit ni Sienna. Pero ipapakita natin sa kanya kung gaano kasakit mawala ang hiya. Habang nag-scan si Marco, napansin ni Sienna ang isa pang kakaibang detalye sa logbook ni Nanay Bebang. May listahan ng mga empleyado na lumalabas sa listahan ng Ayuda Fund. Hindi para sa scholarship o emergency. Ito ay mga lumang pangalan. Si Mang Dindo, namatay noong 2019. Si Aling Nena, nag-migrate na. Pero may allowance pa rin daw sila. Nakasulat sa isang entry. Ang panloloko ni Rafi ay mas malawak pa sa inakala ni Sienna. Hindi lang niya ninakaw ang pera. Ninanakaw niya ang pangalan ng mga patay at wala na. Iscan mo na lahat, Marco. Utos ni Sienna. Kailangan kong umuwi. May nakatakdang deed of full authority bukas. Kung pumirma ako, tapos na ang lahat. Nang umuwi si Sienna, nakita niya si Rafi sa sala. Siya ay nagpapanggap na nagbabasa. Sienna, nandito na ang papers. Wika ni Rafi inabot ang isang malaking brown envelope. Gusto ni Mama na pirmahan mo na ito bago mag-umaga. Para wala na tayong problema. Kinuha ni Sienna ang envelope. Ngumiti siya ng may bahid ng pagod. Siyempre Rafi, para sa kapakanan ng pamilya. Sagot niya, gamit ang mismong salita na ginagamit ni Doña Elvira. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Ang deed of full authority. Isang papel na magtatapos ng lahat. Wala pa siyang ebidensyang solid. Walang bank statements. Walang ebidensya ng paglilipat ng titulo. Ang lahat ay circumstantial pa lang. Kailangan niyang maghintay kay Ben. Kinailangan ni Sienna ng hininga. Lumabas siya sa balcony at tiningnan ang Makati skyline. Biglang may tumawag sa kanyang phone. Si Ben. Ma'am, may problema. Wika ni Ben. Ang boses ay nag-aalala. Sinisikap kong makuha ang bank statements. Pero na-flag ako. May nakakita sa IP address ko. Hindi na ako makakatulong pa. Baka mahuli ako. Naramdaman ni Sienna ang paghila sa puso niya. Si Ben, ang huling official na koneksyon niya sa loob, ay nawala. Huwag kang mag-alala, Ben. Wika ni Sienna. Kahit nanginginig siya. Salamat sa lahat. Mag-ingat ka. Nag-iisa na si Sienna. Wala na si Nanay Bebang. Nawala na si Ben. Si Marco lang ang natitira. At siya ay isang bellboy na madaling masisibak. Sinubukan ni Sienna na tumawag kay Mang Jess. Ngunit ang telepono niya ay out of reach. Kinailangan niyang gawin ang pinakamahirap na desisyon. Kung pipirmahan niya ang deed, ligtas siya. Walang makakahuli sa kanya. Makakalimutan niya ang lahat. Pero, ano ang sasabihin niya kay Miguel? At paano ang ayuda? Nagbago ang isip niya. Hindi siya kailangan ng mga ebidensya na official. Kailangan niya lang ng isang ebidensya na magpapakita ng motibo. Agad siyang bumalik sa opisina ni Rafi. Nagmadali. Sa gilid ng desk ni Rafi, may isang filing cabinet na may lock. Ito ang huling lugar na hindi niya pa nabuksan. Malamang, narito ang lahat ng personal files ni Rafi. Kailangan niyang makapasok doon bago mag-umaga. Walang oras para mag-isip. Ang pulong ng board ay gaganapin sa 9:00 ng umaga. Kaya kailangan ni Sienna na maging una sa opisina ni Rafi. 5:00 ng umaga. Nagkunwari si Sienna na naglalakad sa hardin at lumabas sa likod ng mansyon. Nagtaksi siya papunta sa hotel. Nagulat ang security guard sa entrance ng staff nang makita siyang pumasok ng napakaaga. Siya, ang aga mo yata? Tanong ng guard. Maaga po akong pumasok para may malinis na po agad ang 11th floor bago dumating si Sir Rafi. Sagot ni Sienna. Ang kanyang boses ay tila isang robot. 5:30. Nasa 11th floor na si Sienna.
Wala pang Rafi. Wala pang managers. Tahimik at malamig ang buong palapag. Nilapitan niya ang filing cabinet ni Rafi. May isang maliit na lock. Nanginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang susi. Sinubukan niyang ipasok ang paperclip. Walang nangyari. Sinubukan niyang sundutin ng hairpin. Walang nangyari. Doon niya na-realize kung gaano siya kawalang silbi sa ganitong uri ng trabaho. Bilang CEO, iniutos lang niya ang paggawa. Bilang janitress, kailangan niyang gawin mismo. Ngunit naalala niya si Nanay Bebang. Ang disiplina at tiyaga ng mga taong nagtatrabaho sa likod. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa paligid. Ang tanging niyang nakita ay ang kanyang balde, ang mop, at isang malaking crowbar na ginagamit ng maintenance team sa gilid. Alam niya na ito ay isang desperate move. Ang ingay ay magigising ang buong hotel. Kinuha niya ang crowbar. Tiningnan niya ang lock. Sinubukan niyang ipasok ang dulo ng crowbar sa pagitan ng pinto at frame ng cabinet. Hingal, hingal. Nang ikatlong beses, narinig niya ang creak ng metal. Pagkatapos, ang malakas na crack. Tumalsik ang lock. Nanginginig ang kanyang katawan, binuksan niya ang cabinet. Puno ito ng mga opisyal na dokumento. Sa ilalim may isang folder na may label. Personal files, R. De Vera, agad niyang binuksan. Naroon ang mga bank statements, ang mga titulo ng lupa, at isang deed of sale para sa isang bahay sa Alabang sa pangalan ni Perla L. Ito ang kailangan niya. Ang matibay na ebidensya. Ngunit may isa pang bagay. Isang larawan. Isang lumang larawan ni Rafi ng kanyang asawa at ni Miguel. Ang larawan ay kinuha noong mag-iisang taon pa lang si Sienna at Miguel. Ang mukha ni Rafi sa larawan ay pununo ng inis. Nakatayo sa likod ni Miguel na nakangiti. Kasama sa larawan, may isang sulat. Sulat kamay ni Rafi para kay Perla. Kahit mamatay na ang hayop na yan, Miguel, ang anino niya ay nandito pa rin. Hindi ko makuha ang respeto na dapat ay sa akin. Pero hintayin mo, Perla. Ako ang magiging hari ng lugar na ito. Sisirain ko ang lahat ng sinimulan niya. Naramdaman ni Sienna ang panginginig. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa selos at pagkasira ng kaluluwa. Ang pag-ibig ni Rafi sa kayamanan ay nagmula sa galit. Biglang narinig ni Sienna ang ingay ng elevator. Bing! Alas 6. Bumalik si Rafi. Mabilis na tinakpan ni Sienna ang cabinet at nagkunwaring naglilinis sa malayo. Ang logbook at ang sulat ay nasa kanyang kapa. Pagpasok ni Rafi sa opisina, napansin niya agad ang filing cabinet. Ano yan? Wika ni Rafi, ang boses ay matalim. Bakit basag ang lock? Nanginginig si Sienna. Sir, wala po akong alam, sir. Baka po ang security guard kaninang gabi. Ngunit napansin ni Rafi ang kanyang mukha. At ang kanyang paghinga ay napakabilis. Ikaw, bulong ni Rafi. Ang mga mata ay puno ng galit. Pumasok ka dito. Magnanakaw. Ano ang kinuha mo? Humarap si Sienna. Hindi na siya Sia. Ngayon, siya na si Sienna. Nakuha ko po ang lahat ng kailangan ko, Rafi. Wika ni Sienna. Ang kanyang boses ay malakas, may lakas. Inilabas niya ang sulat ni Rafi. Iwinagayway niya ito. Ito, wika niya. Ang iyong hiya, ang iyong pag-iinggit sa aking asawa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Rafi. Wala siyang pakialam sa mga files, pero ang sulat na yon, iyon ang nagpapahiwatig ng kanyang kadiliman. Ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Rafi. Tumakbo siya patungo kay Sienna. Tumakbo si Sienna palabas ng opisina. Tumatakbo sa gitna ng hallway. Nagsisimula nang dumating ang mga empleyado. Tulong! May magnanakaw. Sigaw ni Rafi. Tinuturo si Sienna. Ngunit nagkamali siya ng ginawa. Hindi ako magnanakaw, Rafi. Sigaw ni Sienna. Ako ang asawa ni Miguel. At hindi ko hahayaang sirain mo ang legacy niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga empleyado na dumaan na nakakita sa kanyang nakasuot ng janitress uniform
ay tumigil. Narinig nila ang pangalan, asawa ni Miguel, Sienna. Tumingin si Rafi sa mga empleyado at pagkatapos ay sa mukha ni Sienna na puno ng gigil at dangal. Alam niya na tapos na ang laro. Nagkagulo ang mga empleyado sa 11th floor. Ang janitress na si Sia ay ang mismong may-ari ng hotel, ang Mrs. Alonso. Nagdilim ang mukha ni Rafi. Hindi siya natatakot sa ebidensya. Natatakot siya sa hiya at skandal. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nababaliw na yan. Magnanakaw yan. Sigaw ni Rafi. Sinisikap na makuha ang sulat mula kay Sienna. Ngunit mabilis na gumalaw si Sienna. Tumakbo siya patungo sa elevator. May meeting tayo sa boardroom, Rafi. Sigaw ni Sienna. Doon natin pag-usapan ang lahat ng ito. Dalhin mo ang mga kasinungalingan mo. Hindi na napigilan ni Rafi ang galit niya. Hinabol niya si Sienna patungo sa elevator. Nang makapasok si Sienna sa elevator, tumingin siya sa mga mata ng mga empleyado. Ngumiti siya ng may kahulugan. Kayo ang ebidensya ko. Nakarating si Sienna sa boardroom. Ang lahat ng mga board members at si Doña Elvira ay nakaupo na. Naghihintay sila para sa pagpirma ng Deed of Full Authority. Pagpasok ni Sienna, ang lahat ay nagulat. Nakita nila si Sienna na nakasuot ng uniforme ng janitress, may putik sa gilid ng kapa at ang kanyang buhok ay gupit na. Sienna! Sigaw ni Doña Elvira, galit. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Nasaan ang deed? At bakit wala ka sa bahay? Ngunit bago pa makasagot si Sienna, pumasok si Rafi, humihingal. Ang mukha ay pula sa galit. Mama, ibigay niyo sa akin ang sulat na yan. Sigaw ni Rafi, itinuro si Sienna. Sulat? Anong sulat? Tanong ni Doña Elvira, lalong naguguluhan. Tumayo si Sienna. Tumingin sa lahat ng board members. Ako po si Sienna Alonso. Wika ni Sienna. Ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. At ang kailangan nating pag-usapan ay hindi ang restructuring ni Rafi, kundi ang pagwasak niya sa legacy ni Miguel. Ibinaba ni Sienna ang kanyang bag at inilabas ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang isang cable sa projector. Alam ko, nakita ninyo lang ako bilang isang byuda. Wika ni Sienna. Isang babaeng walang alam sa negosyo, kaya kailangan kong maging invisible para makita ko ang totoo. Ang unang imahe na lumabas sa screen ay ang logo ng Alonso Hotels na may subtitle, Hotel is Home, Staff is Family. Ang pangalawang slide ay ang logbook ni Nanay Bebang, ang mga entry tungkol sa nawawalang supplies at allowances. Ito po ang totoong operations report. Wika ni Sienna. Mula sa mata ng isang taong nagtatrabaho ng 2 oras, isang araw sa laundry. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Kasinungalingan, sigaw ni Rafi. Inutusan ko ang security na paalisin siya. Sinira niya ang lock ko. Magnanakaw siya. Magnanakaw? Tanong ni Sienna. Ngumiti ng mapait. Inilabas niya ang sulat ni Rafi at ang deed of sale ng Alabang House. Ito po ang magnanakaw, wika ni Sienna. Ninakaw niya ang pondo ng ayuda, ang pera na ipinangako ni Miguel sa mga empleyado, para bumili ng bahay para sa kanyang kabit, si Perla. Ang lahat ng ito ay narito. Ang pangalan ni Perla. Ang adultery ay sumira sa buong room. Hindi na usapin ng pera ito. Ito ay usapin ng dangal ng pamilya. Tiningnan ni Doña Elvira si Rafi. Ang mukha niya ay galit. Hindi sa galit ni Sienna, kundi sa hiya na dulot ni Rafi sa pamilya. Rafi, totoo ba yan? Tanong ni Doña Elvira, nanginginig. Mama, huwag kang maniwala. Sigaw ni Rafi. Gawa-gawa lang niya yan. Pinipilit niyang pabagsakin ako. At ito ang motibo, wika ni Sienna. Inilabas niya ang larawan ni Rafi at ang sulat na nagsasabing gusto niyang sirain ang lahat ng ginawa ni Miguel dahil sa selos. Hindi mo lang ninakaw ang pera, Rafi. Wika ni Sienna. Ninakaw mo ang dangal namin, ang respeto ng mga tao, dahil sa inggit mo sa kapatid mo
Nawala ang lahat ng lakas ni Rafi. Ang kanyang hiya ay natapos. Hindi siya natalo dahil sa files. Natalo siya dahil ang kanyang pinakamalaking lihim ay lumabas sa liwanag. Tumayo ang pinakamatandang board member. Ito ay isang scandal. Kailangan nating kumilos ngayon. Habang tumatawag na sila sa security, inilabas ni Sienna ang kanyang employee badge, ang SIA Janitress. Inilapag niya ito sa lamesa. Sa tabi nito, inilagay niya ang kanyang CEO badge na inalis niya sa kanyang pitaka. Ang luho, nabibili. Wika ni Sienna, ang kanyang tinig ay parang boses ni Miguel. Ang dangal, ipinapakita. Ang dalawang ito ay iisang tao at pareho silang may dangal. Mabilis na dumating ang security, ngunit hindi ang mga security guard na ipinagmamalaki ni Reyes. Ito ang mga matatandang security na matagal nang nagtatrabaho sa ilalim ni Miguel. Nang makita nila si Rafi na nakahandusay sa kahihiyan at si Sienna na nakatayo, nakasuot ng uniforme ng janitress, alam nila kung sino ang dapat nilang sundin. Ilabas niyo siya, utos ni Sienna sa mga guards. Tiyakin ninyong hindi na siya makakabalik at tawagan ng pulis. Ipatupad ang lahat ng fraud charges. Habang inaakay palabas si Rafi, sinubukan niyang muling magsalita. Sienna, pamilya tayo. Hindi mo ito magagawa. Sigaw ni Rafi. Tiningnan siya ni Sienna ng walang emosyon. Hindi ako ang gumawa nito sa'yo, Rafi. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. At sinira mo ang pamilya na ipinagkatiwala ni Miguel sa'yo. Ilang sandali. Tahimik ang boardroom. Ang tanging naririnig ay ang paghila ng hininga ni Doña Elvira. Nilapitan ni Sienna ang matanda na nakaupo, putlang-putla. Mama, wika ni Sienna, hindi ko po gustong gawin ito, pero ito po ang katotohanan. Hindi ko po pwedeng hayaan na sirain niya ang lahat ng pinaghirapan namin ni Miguel. Hindi tumingin si Doña Elvira. Dahan-dahan, itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang hiya, bulong ng matanda. Ang hiya na idinulot mo sa pamilya, Rafael. Ikaw mismo ang sumira sa pangalan namin. Tumingin si Sienna sa mga board members. Ang restructuring ni Rafi ay kanselado. Ang Ayuda Fund ay agad na babalik sa tamang pondo. At gusto kong pumasok dito ang dalawang tao para marinig ninyo ang tunay na pulso ng kumpanya. Binuksan ang pinto. Pumasok si Mang Jess, ang matandang accountant, at si Nanay Bibang. Nagsimulang magsalita si Mang Jess, nagpaliwanag sa mga teknikal na detalye ng pandaraya. Pagkatapos, si Nanay Bibang. Bago pa man naging CEO si Sir Miguel, nandito na ako. Wika ni Nanay Bibang. Matigas ang boses. Nakita ko ang pagmamahal niya sa kumpanyang ito. Kaya, nakita ko rin ang sakit na dulot ni Sir Rafi. Sa tuwing nakikita ko ang mga bata na walang pang tuition, naisip ko, sana makita ni Sir Miguel ang nangyayari. Ang mga salita ni Nanay Bibang ay mas may bigat kaysa sa mga financial reports. Ito ay ang katotohanan na hinawakan ni Sienna sa loob ng kanyang janitress uniform. Nang matapos ang pulong, nagdesisyon ng board. Rafi De Vera ay sinibak. Si Sienna Alonso ang magbabalik sa kanyang posisyon bilang CEO na may full authority. Umalis si Sienna sa boardroom. Sa hallway, naghihintay si Marco. Ma'am Sienna, wika ni Marco, halos umiiyak. Kayo po ang aming hero. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Marco. Sagot ni Sienna. Ikaw ang nagpapatunay na ang utang na loob ay mas malakas kaysa sa takot. Ano po ang mangyayari ngayon? Tanong ni Marco. Ngayon, wika ni Sienna, tumingin sa kanyang uniforme. Ibabago natin ang kultura ng hotel. Sisimulan natin sa mga taong nasa likod. Walang sino man ang magiging invisible muli. Ngunit bago pa sila makababa, isang tao ang lumabas mula sa isang sulok. Si Reyes, ang security manager. Galit na galit ang mukha nito. Hindi pa tayo tapos, Ma'am Alonso. Sigaw ni Reyes. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. May ipapakita ako sa iyo. Naglakad si Reyes patungo kay Sienna.
Handa siyang lumaban. May ipapakita ako sa'yo. Sigaw ni Reyes, ang mga mata ay nanlilisik. Ngunit bago pa makalapit si Reyes kay Sienna, tumayo si Marco sa harap ni Sienna. Umalis ka, Reyes, wika ni Marco, matapang. Isa ka lang bellboy. Huwag kang makialam. Naramdaman ni Sienna ang lakas ng loob ni Marco, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Marco, huwag kang makialam, wika ni Sienna. Lumapit siya kay Reyes. Anong gusto mong ipakita sa akin, Reyes? Ang pag-iiskema mo ng pag-aalis ng mga tips sa bellboy? O ang pagpapahirap mo sa mga janitor? Alam ko na ang lahat, Reyes. Hindi ka lang tauhan ni Rafi. Kasabwat ka. Napahinto si Reyes na wala ang kanyang tapang. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ang ghost employee list, wika ni Sienna. Alam namin na ikaw ang pumirma sa mga allowance ng mga patay at wala na. May hawak na kaming ebidensya, kaya ngayon may dalawa kang pagpipilian. Una, umalis ka ng tahimik at hahayaan kitang umalis na lang. Pangalawa, manatili ka at sasamahan ka ni Rafi sa kulungan. Ang mukha ni Reyes ay nag-iba. Ang hiya ay mas masakit kaysa sa galit. Tiningnan niya si Sienna, pagkatapos ay si Marco. Dahan-dahan, yumuko si Reyes, ngunit hindi dahil sa respeto, dahil sa takot. Aalis ako, bulong ni Reyes. Tumingin si Sienna sa mga mata ni Reyes. Matigas. Mabuti. Mag-ingat ka sa paglabas. Nang umalis si Reyes, tahimik ang paligid. Ilang minuto matapos, kinuha ni Sienna ang kanyang mga gamit, ang janitress uniform, ang mop. Marco, gusto kong sabihin mo sa lahat ng empleyado, wika ni Sienna. Magkakaroon tayo ng emergency meeting sa kantin mamayang hapon. Ang lahat ay dapat pumunta. Sa kantin, 3:00 ng hapon, puno ng mga empleyado. Ang mga janitor, waiters, bellboys, at laundry staff, lahat sila ay nakatingin kay Sienna. Tumayo si Sienna sa gitna. Hindi siya umakyat sa entablado. Ako po si Sienna Alonso at gusto ko kayong pasalamatan. Nagbulungan ang mga tao. Ang nakita ko sa loob ng 1 linggo na nagtatrabaho ako kasama ninyo, pagpapatuloy ni Sienna, ay hindi nakita ni Rafi sa loob ng 1 taon. Nakita ko ang dangal sa inyo, nakita ko ang bayani sa inyo, at nakita ko kung paano nawala ang mga karapatan ninyo. Inanunsyo ni Sienna ang kanyang mga plano. Iibayuhin ko ang Ayuda Fund. Bubuksan ko ang Transparency Committee para hindi na muling mangyari ang pandaraya. At magkakaroon tayo ng Employee Council kung saan ang boses ng bawat isa sa inyo ay maririnig. Ang Alonso Hotels ay magiging tunay na bahay nating lahat. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Hindi ito polite clapping. Ito ay genuine na kaligayahan. Sa likod, nakita ni Sienna si Doña Elvira. Tahimik itong nakatayo, nakikinig. Umalis si Doña Elvira sa boardroom at hinintay si Sienna sa hallway. Sienna, wika ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay malambot. Ang boses ng isang ina. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pag-iisip na ang power lang ang makakabuti sa pamilya. Hindi ko nakita na ang pagmamahal mo kay Miguel ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Huwag po kayong mag-alala, Mama, wika ni Sienna. Pamilya pa rin po tayo. Pero ngayon, matututunan po natin na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagkontrol. Ito ay tungkol sa respeto at pagtitiwala. Huwag na huwag siyang tatanungin ni Sienna kung paano niya nakita ang katotohanan. Ngunit ang pagkakasundo ay nagsimula sa isang pagkilala ng pagkakamali. Bago umalis si Doña Elvira, niyakap niya si Sienna ng mahigpit. Alam ko na ngayon kung bakit ka minahal ni Miguel. Huminga ng malalim si Sienna. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang pambabato ni Rafi ay nagdulot ng sakit, ngunit nagbigay ito ng kalayaan. Si Sienna Alonso ay hindi na ang byuda ni CEO. Siya na ang CEO sa sarili niyang karapatan.
Isang taong nagmamay-ari ng isang pares ng sapatos na mura at isang mop. Ilang buwan ang lumipas. Ang Alonso Hotels ay hindi na pinamamahalaan ng hiya at takot. Pinamamahalaan na ito ng dangal at respeto. Hindi agad naging madali ang pagbabago. Kinailangan ni Sienna ng mahabang oras para linisin ang mga ghost contracts ni Rafi at ibalik ang tiwala ng mga board members. Ngunit may isang bagay na nagbago agad. Ang kultura. Ibinigay ni Sienna kay Mang Jess ang kanyang posisyon bilang chief accountant at itinalaga si Marco bilang head ng Employee Welfare Committee. Si Nanay Bebang ay hindi na janitress. Siya ang official ambassador of hospitality ng hotel, ang nagtuturo sa mga bagong staff ng kahalagahan ng pakikisama at bayani. Para kay Sienna, ang pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon nila ni Doña Elvira. Hindi agad siya pinatawad ni Doña Elvira sa kahihiyan na dulot niya sa pamilya, ngunit ang respeto ay nandyan na. Nakita ni Doña Elvira na tama si Sienna. Isang araw, bumisita si Doña Elvira sa hotel. Nag-uusap sila ni Sienna sa office. "Sienna," wika ni Doña Elvira, "may mga balita akong narinig. Si Rafi nagsimula na siyang magtrabaho sa isang maliit na tindahan. Wala na siyang luxuries." Hindi sumagot si Sienna. "Galit ka pa ba sa kanya?" tanong ni Doña Elvira. Napangiti si Sienna, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. "Hindi na po, Mama. Ang galit ay pag-aaksaya lang ng enerhiya. Ang gusto ko lang po ay makita niyang muli ang kanyang sarili, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao." Ang hustisya ay hindi nagmula sa pagpapakulong kay Rafi. Nagmula ito sa pagbagsak niya at sa pagkakataong matuto siya ng respeto. Ang pangako niya kay Miguel ay natupad na, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pangako niya sa sarili. Ang tunay na class ay hindi nasa kanyang mga damit, nasa kanyang puso. Madalas, pagkatapos ng pulong, bumababa si Sienna sa kantin. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng dress, ngunit masaya siya. Nang makita niya ang isang janitress na nagmamadaling dumaan, nabunggo ang kanyang balde. Tumakbo ang janitress, nahihiya. Ngumiti si Sienna, lumapit at tinulungan siyang maglinis. "Okay lang yan, anak. Ganyan din ako noong unang araw ko." Sana ay nakasama ninyo kami sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Mga minamahal kong kapuso, ako po si Clara at mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, lalo naming naramdaman ang bigat ng hiya at ang sakit ng pagtataksil sa sariling pamilya. Hindi madali ang isulat ang tagpong kung saan pinahiya si Sienna sa harap ng lahat. Ngunit ang tagpong iyon ang siyang nagbigay ng apoy sa kanyang kaluluwa na nagpatunay na ang isang babae ay maaaring maging malambot. Ngunit meron din siyang tapang na kayang kalabanin ang sistema. Ang kwentong ito ay inspirasyon sa lahat ng mga manggagawa na nakararamdam ng pagiging invisible. Nais naming ipaalala sa inyo na ang inyong dangal ay hindi nabibili ng pera o posisyon. Ang pag-ibig sa kwentong ito ay hindi lamang romansa. Ito ay ang pag-ibig sa katotohanan, ang pag-ibig sa pamilya, at ang pag-ibig sa sariling respeto. Sa huli, ang pinakamalaking legacy na iniwan ni Miguel ay hindi ang mga gusali, kundi ang puso ni Sienna. Naway magbigay ito sa inyo ng pag-asa na kahit gaano pa kadiliman ang iyong kinalalagyan, basta't may dangal ka, may liwanag kang makikita. Ngunit may isang tanong na gusto naming iwan sa inyo. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ni Sienna na hindi na ipinakulong si Rafi, kundi hinayaan na lang na siya mismo ang humarap sa karma niya? At ikaw, mga kapuso, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagdulot ng matinding sakit sa'yo? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwentong puso. Kung nagustuhan ninyo ang aming inihanda, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel
Hanggang sa susunod na kwentuhang magbibigay kulay sa inyong buhay. Pamagat. Ang dangal ng janitress, The Dignity of the Janitress. Isinalaysay ni Clara